Bukas sisimulan daw po itong bahay ninyo, no? Bukas magpapadala kami dito ng mga materyales na gagamitin nila tatay. Yung naramdaman kong saya dahil mapapasimulan ko na ang bahay nila Abdul ay napalitan na naman ng lungkot. Bakit magkakaroon ba tayo ng problema at sabi? Hindi ko alam, pinagbabawal na naman. Wala bang nag-react sa inyo ng Hindi ko alam kung bakit may mga tao na hindi kaya maging masaya sa natatanggap ng iba. Ibig sabihin, nalaman ng barangay, may nagsabi. Kaya't sama-sama nating alamin kay Ate Sabel kung ano nga ba ang totoong dahilan nito. Magandang hapon po sa lahat ng viewers natin na nanonood sa ating Facebook page. Ganon din sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo at ngayong araw po ay patuloy kami naghanap ng karpintero para sa bahay nila Abdul. Kaso nga lang po hindi tayo pinalad kasi halos lahat ng karpintero ngayon may ginagawa. Maging dito po sa lugar na ito nila Abdul, halos lahat ng karpintero tinanungan namin may mga trabaho po sila. Although maganda kasi ibig sabihin may mga nagpapagawa, ibig sabihin nag-improve po yung mga tahanan dito sa bahay ng Kapalongga. Kaso nga lang kala Abdul hindi pa masimulan kasi nga walang karpintero. So ngayon sabi nila Rans kung papunta daw dito, may nagpresenta daw po na matanda dito na gusto niya siya yung gagawa na lang. Pupuntahan po natin ngayong araw para makausap natin ng maayos. Napakaputik pa rin po dito kala Abdul kasi ngayong araw pa lang naman talaga yung umiinit ng ayos. At ilang araw na sunod-sunod na talagang puro ulan. Parang dito yata yung bahay na sinasabi nila na gumagawa ng bahay. Ha? Tao po. Tao po. Saan po yung nakatira dito? Na gumagawa ng bahay? At nandyan siya ngayon? Pwede ba namin makausap? Sige, papuntay mo dito. Yan, dito daw mga kalingap. Dito siya nakatira sa bahay nito. So gusto rin siguro magkaroon siya ng trabaho. At kung ayos naman po yung magiging usap, siya na lang po yung paggagawin natin para masimulan na lang itong kala Abdul. At napakahirap sa karpintero po. Yung karpintero namin may ginagawa din talaga silang bahay sa ngayon. Kaya hindi natin pwedeng ipakancel naman yun. Dahil mas nauna yun na project nila. Tatay, ano pangalan niyo tatay? Efren. Si tatay Efren, siya po yung nagsabi daw na pwedeng siya yung gagawa kasi nga. So si tatay yung available, kaya sasamahan niya po tayo para matingnan yung location. Kung ano po yung pwede o magandang gawin dito sa lugar nila Ate Isabel, sasamahan niya po tayo at na ma-estimate na din po kung ano yung mga gagamitin dito. Maraming putik oh. Kayo po ba tatay, ilang taon na kayo nagkakarpintero? Ano na? 64 na ako ngayon. 64 na? Di ibig sabihin matagal na kayong karpintero, no? Dati nagagawa kami sa Cavite. So, matagal-tagal na din pala si tatay na karpintero. Andito na tayo kala Abdul. Dito po siya nagtatayo. Dito. So, anong sukat ba yung pwede dito? Ay, hindi na po dyan tatay sasakupin kasi ayaw nila pag-iba. So ito dito lang sa bakan. Dito lang. Mga dosir na ang tapos ang bukan naman jeep. So, ang pwede daw dito maging sukat ay 10 by 12 na bahay. Tapos, tatay, kaya nyo po ba ma-estimate ngayon kung ilan yung pwede nating magamit dito sa sukat na 10 by 12? Ano ba yung magagamit na materyales? Para po na sa ganun, alam na po namin at makuha namin sa hardware at maipadala po namin dito. PVC po ang ano nyo. Opo, PVC, pabubusan po natin. 6 na PVC. Di 4. Ang kailangan buusan. Oo. Okay. Ano po dapat may listahan po tayo para lahat po ng materialis ay sama-sama po. Okay, sige yan. Pwede ililista ni Rans. Habang nililista ni Rans yung mga gagamitin dun sa bahay nila Isabel. Kamusta natin si Ate Isabel? Isabel, kamusta po?
Baka nagtataka ka bakit may nagsusukat. Pinapasukatan natin para alam natin kung anong materials gagamitin. Ano? Kilala mo ba yung si tatay? Ano mo siya, kamag-anak mo ba siya? Hindi po. Kasi wala tayong karpintero na nakuha. Noong nakaraan na pagpunta namin dito, di ba sabi ko hahanap kami ng karpintero. Lahat ng pinuntahan namin, nagtanong-tanong na kami, lahat may ginagawa. So, walang ibang pwedeng gagawa. Kaya nga sabi ko, paano na, buti na lang, may nagpresenta naman dito sa inyo, sa lugar nyo. Siya na lang daw yung magkakarpintero. Okay ba sa'yo siya? Kung siya gagawa, okay naman. Kilala mo siya na nagagawa ng bahay dito? Ito po yata siya may gawa. Siya din may gawa nito? Ito lang po. Itong bahay na ito. Okay, sige. Ito kasi. Kung okay naman para sa iyo, di siya na lang kukunin natin. Ano? Kasi wala mo tayong magawa. May mga gawa yung karpintero namin eh. Ano? Wala saan pala si Abdul? Sa kabila. Saan kabila? Taki! Kamusta naman kayo? Okay lang po. Taki! Sino naglalaba? Baka ikaw ulit. Sino naglalaba? Hindi pa man po ako nalaba. Hindi ka pa nalaba? Si Okay. Payat po. Naglaba nung isang araw. Kuhaan si Bullet. Kumusta ang baby mo? Inuubo pa rin po. Inuubo pa rin. Nung nakaraan na punta rito sila rin, sabi lahat daw kayo may sakit. Ha? Si Abdul lang daw yung wala. Nauna na yan ay. Oo, kaya pala sabi ko kay Rans, kinamusta ko kayo. Sabi ko kamusta sila Ate Isabel. Sabi nga, okay naman daw si Abdul, kaya lang kayo hindi okay. Kayo daw lahat may sakit, ano? Pero awa ng Diyos, ikaw, kamusta ka? Medyo okay naman. Magaling-galing ka naman na. Okay. Ang mga anak mong iba, may sakit ba? Wala naman. Lahat po yun. Hanggang ngayon? Ano naman na po. Medyo okay naman na po kaso mahina pa rin yung Katawan, mahina pa mga katawan. yung panganay ko po. O, dyan ka muna kay ate. Dito tayo Ate Isabel at titingnan natin itong nagsusukat. Tingnan natin itong nagawa ng bahay. Ayos na po yun tayo, yung nakwenta natin na materyales. Ang isusunod na lang natin, ang ihahabol natin yung plywood o hardiplex man, kung ano man ang gagamitin natin, ano? Yun lang yung panghuli na gagamitin. Okay, sige tatay. Kung possible tatay, kailan ka pwede magsimula? Kailan kayo madalang materyales? Kahit po bukas, pwede na namin pa-deliver dito kung ano yung unan yung gagamitin. Sabihin niyo po sa amin ngayon tay, kung ano po yung pinakaunan yung gagamitin ng materyales. Para semento, bakal, PVC. PVC, Okay. Buhangin. Dito po ba tatay sa inyo may na-orderan din ng buhangin? Doon din ito Sa sentro din? Okay. Buhangin, graba hindi tayo gagamit? Hindi na. Purong buhangin, gaspang o yung ano? Yung buhangin gaspang na maganda. O gaspang. Okay, sige. So yun po yung gagamitin natin dito mga kalingap. Gaspang na buhangin, PVC semento. Ayun, yun po yung mga gagamitin na materyales. So papahuli na lang namin yung ano para madali nang mamatansya yung tatay, ano? Okay. Tatay, sa buhangin, ilang buhangin gagamitin natin? Kalahating, ay hindi man makalahating kubiko yun. O, ipakalahati na natin. Sige, kalahati na. Kalahating kubiko na buhangin. Anong ano yun? Gaspang? Gaspang. Asan na po si Bullet Ate Isabel? Andiyan sa loob. Grabe ang dito sa inyo Ate Isabel. Hindi ba nagwawalis-walis po dito yung mga kapatid mo? Ayan ang ano? Baha? Ha? Ayaw po naman. Ayaw magwalis? Grabing kalat po kasi mga kalingap po. Sana naman ay nagwawalis-walis yung mga kapatid natin sa bil dito. Na babae. Ang dami po niyang kapatid na babae. Napakakalat po sa ilalim. Nagkalat ang mga diaper, ang ano, papel, mga plastik. Pwede po ito sanang walis-walisin para na sa ganun kahit pa paano malinis po yung kapaligiran nila. Padano po si Bullet. Ano natin si Bullet? Dapat Ate Isabel, sabihan mo po yung mga kapatid mo, turuan mo sila na maglinis ng kapaligiran po ninyo. Kasi hindi naman po baga healthy din na ang kapaligiran nyo may mga diaper, may mga anong dumi po dyan. At malinis din po kayo dito kahit na ganito yung tirahan ninyo, maging malinis pa rin. Okay. Hindi, ako na lang gagawa. Ha? Ikaw na lang gagawa? Susunod, ako na lang gagawa. Ay ganun. Grabe. Ang hirap mag-utos dyan. Ano po ba hindi po sila sumusunod? Ganun? Hi Abdul, kamusta ka na? Okay ka lang? Magaling ka na? Wala ka na sakit ano? Grabe. Parang bumabawi-bawi naman na yung katawan ni Abdul kahit pa paano. Hindi na kagaya nung nakaraan na sobrang payat na payat talaga ng bata. Okay, Ate Isabel, bukas sisimulan daw po itong bahay ninyo, ano?
bukas magpapadala kami dito ng mga materyales na gagamitin nila tatay. Ano? Okay, ang kukunin na lang na labor natin mga kalingap, yung kapatid natin sa Bel, since wala naman trabaho, para po magkatrabaho din. Siya na ang tutulong dito kay tatay na gagawa. Oo. Babati yung ano ko, papatulungan ko na lang. Alin po ate sa Bel? Yung asawa ko po, nandyan. Ay, nandyan din yung mister mo? Okay, nandyan din pala yung mister ni ate Isabel. So, sige, mas maganda yun para mas mabilis matapos, ano? Para nang sa ganun ay makalipat agad kayo, malipatan nyo kaagad, para hindi na kayo nagtitiis dito sa bahay na ito. Okay, so mga kalingap, awa ng Diyos, nakahanap naman na tayo ng gagawa. Kasi ate Isabel, talagang ilang araw kaming naghahanap. O lahat, yung karpintero namin, pinuntahan namin kanina lang din ulit. Tinanong ulit namin kung baka tapos na sa ginagawa, pero hindi pa rin talaga. Kaya sabi ko wala na tayong choice. Kung sino yung nire-recommend dun sa lugar nila Ate Isabel, yun na lang ang puntahan natin at kausapin na kung pwedeng siya na lang yung gagawa. At ayun, okay naman po yung usap. At within 5 days lang daw kaya nilang tapusin itong bike. Kasi total light materials lang po. Wala po ditong gagamitin na hollow blocks kasi hindi po pwede dito sa bahay nila Ate Isabel ang naka-hollow blocks kasi inaabot ang tubig. Siguro kung ganun po, medyo malaki-laki nga lang yung budget na gagamitin, magpapasimento ka ng mataas, di ba? Papasimento ka ng mataas, tapos doon pa lang magsisimula yung bahay. Ayun, siguro kapag ganun po, pwede gagamit ng, pwedeng i-half body ang bahay. Pero kung ganito po, ang budget natin ay limited lang talaga. Kaya pinagkakasya lang natin sa mga nag-share lang, sa mga nagambag-ambag po. At kung kulangin man, gagawa natin ng paraan para na sa ganun. Para lang po matuloy ito. Para lang matapos itong tahanan nila sa Isabel. Kasi alam naman natin, ang pabahay ngayon, hindi po biro. Kagaya nga kahapon, pinag-uusapan namin na noon yung bahay namin na tinitirhan, yung sarili namin bahay dati, bata pa po ako, 10,000 lang napagawa na yung bahay na yun. Ngayon, ang 10,000, anong magagawa no? Baka CR po hindi pa magawa. Di ba Ate Isabel? Kasi sobrang, lalo na dito po, sa bayan ng Kapalonga, malala po talaga dito ang presyo ng lahat ng gamit, lahat ng bagay, napaka doble po dito. Kaya hindi basta-basta po talaga rin makapagpagawa ng bahay. Kasi kagaya nga po ng pabahay ni Kalinga Prab, ina-example ko sa inyo dati Kaladagay, ay halos hindi po sila makapaniwala nung ibinigay na namin yung total kasi nga namamahalan talaga sila. Talagang mahal naman po talaga ang gamit dito sa bayan ng Kapalonga kasi sulok na po ito. So yun, basta pagtulong-tulungan natin. Kaya sa lahat pa ng gusto mag-share para sa bubuuin na tahanan nila Ate Isabel para mas maayos, mas maganda, message po kayo sa Marcos TV channel. Abdul, pakarga nga ako kay Abdul. Ha? Okay ka lang? Ha Abdul? Kamusta ka? Kamusta ka? Okay ka lang? Masaya ka naman? Ha? Masaya ka naman at bagong gupit ka na. Tumiting sa camera. Isabel, kaninang tanghali, anong tinanghalian nyo? Nagkain naman po kami. Kumain naman kayo. Anong mamayang gabi, may nakaready na ba kayong gabihan? Meron pa naman po. Meron pa naman. Okay, so ito mga kalingap ang natin kalat sa Bel. Sabi ko nga nung sinabi niya na ayaw niyang paayos tong bahay, sabi ko kailangan may magawa man lang tayo na tulong dito kay Ate Isabel. Bukod sa pag-aabot natin ng pang-konsumo nila dito sa tahanan, iniisip talaga namin na kung ano yung magiging pinakang tulong natin para kay Ate Isabel, para kung sakali man na dumating na yung time na, kasi hindi man kami Ate Isabel habang buhay po nandirito sa tabi nyo, no? Hindi po kami habang buhay ay makakapunta dito sa inyo, no? Darating din yung time na maaring sa Quezon naman kami maghanap ng tutulungan, no? Kaya gusto ko kung dumating man yung time na yon, may maiwan man lang po kami sa inyo na remembrance kagaya po ng tahanan, ano? Yun, kaya habang nandirito din si Abdul ay may maayos na matulugan. Okay, so Rans, kunin mo yung natin, yung regalo natin kay Ate Isabel. Ate Isabel, meron kaming dalang blessing sa inyo ulit, ano? Saan ba tayo pwede Ate Isabel maupo? Mangangawit ka dyan, pwede ba doon? May upuan ba doon? Meron po sana. Oh, sige tara, punta tayo doon. Punta tayo dito mga karin kasi nagpapabuhat si Abdul, ayaw naman sa akin magsama. Ayoko po sana sa Ate Isabel magbuhat at hindi pa pwede ito magbuhat. Kung kami dala dito yung blessing sa inyo,
Kasi nung nakaraang araw, cash lang naman yung naibigay ko sa iyo. Wala naman ako naibigay sa iyo na groceries. Ayan. At sa munting kinikita natin sa pag-video namin sa inyo, Ate Isabel, may na-share po kami sa inyo. At siyempre may mga tumutulong din sa atin. Yung may mga pangalawang magulang kami, may mga tita din na handang mag-share sa amin. Kaya yun, may mga napagkukunan po tayo ng pangtulong natin. Kaya maraming salamat kasi nandyan kayo palagi, inaalalayan nyo kami. Hindi kayo nagsasawa na yun nga, pagkatiwalaan at suportahan at subaybayan kami sa mission namin araw-araw ni Commander. Ito, may dala tayo dito. Ito, di ko alam kung ano laman yan. Para sa bata siguro yan. Ito, Ate Isabel, magluto kayo ng pansit kung gusto nyo. At lahukan nyo ng bihon kung gusto nyo. Tapos, spaghetti. Paborito ni Abdul, syempre. Ayan, may spaghetti. Tapos, may mga dilata rin tayo dito, Ate Isabel, ha? May mga dilata tayo dito, ayan. Tapos kape. Sabi nyo, nagkakape naman kayo. Ito para sa mga bata. Para sa mga bata, sa inyo na rin. Kumain kayo. Para nang sa ganoon ay hindi kayo magutuman. No? Ito, may dilata pa. Tapos, may mga debote dito. Kagaya ng ketchup. Suka. Kapag magluluto ng adobo, syempre kailangan ng suka. Toyo din, patis. Ayan. Ate Isabel. Ha? May mga dala ko sa inyo para pang-alalay sa inyo, no? Si Abdul, paborito niya, donut. Tignan natin. Donut. Gusto ni Abdul ng donut. Kain. Hindi na ako na mahawak. Nasaan yung mga bata? Toy! Toy! Halika, kain kayo. Bigyan mo yung mga kasama mo dyan sa loob. Dali. Dali. Kain kayo. Magmerienda kayo. May juice dito. Pwede kayong kumuha dito. Kain, Abdul, lang kain. Ito ba si Abdul, Ate Isabel, malakas kumain? Kahit ganito yung katawan niya, malakas siyang parang kumain. Nagsusulo nga po minsan ito magkuha. Nagsusulo na? Kapag kumakain ba siya, sinusubuan pa o kaya niya mag-isa? Pag hindi ko siya pinagsusulo. Pero pag naman po, binibigyan ko na lang siya ng plato at kutsara. Marunong naman na po siya magkain. Marunong na siya magsubo na mag-isa? Apo. Kaso hindi pa rin po nawawala yung kalat. Siyempre meron pa rin at merong kalat. Kasi bata pa naman. Ilang pangalan si Abdul? 2 taon pa lang. Magdadalawang taong gulang pa lang si Abdul. So hindi pa talaga niya yan kaya nang walang kalat. Kasi gano'n naman talaga, bata pa kasi. Pero marunong na po. Pero at least marunong na, kaya niya mag-isa. Alam ba yung mas madalas yung magsulo siyang kumakain o sinusubuan? Pinapagsalo ko na lang po siya. Galing naman ni Abdul. 2 taong gulang kaya na magsulo ng pagkain. Nakakapagsalo na po. Himala ngayon, may short ka. Kasi madalas to si Abdul, nakikita ko dito walang short. Hindi yata sanay ng may short, tsaka hindi rin nagchichinelas at hindi rin sanay. Ate Isabel, pero kompleto naman siya, di ba? May chinelas, may mga shorts, may mga damit, kompleto naman. Kaso nga lang itong bata, naiinitan siguro kasi alam yung bata banasin. Inuhubad po nila. Inuhubad niya. Kahit nga po yan, Ganun din. Makikita mo lang po yan naka-shirt pag mapasok. Pag uwi niyan dito, tanggal po Tatanggalin agad din yan. kaagad. Ay, grabe. Makita mo po yan agad, nakababad na sa tubig. Sanay na sanay talaga po sila, Ate Isabel. Kain ng kain, Abdul. May spaghetti ka dyan. Si Ate Isabel yata magluluto niyan. Ikaw ba, Ate Isabel, nagluluto ng pagkain niya? Si Ate Isabel magluluto para na sa ganon. Pag nandito. Makakatikim ulit si Abdul ng kanyang paborito. Siyempre, ganon na din yung mga bata. Makakain din yung mga bata. Excited ka na ba, Ate Isabel, sa magiging bahay niya? Ha? Excited ka na? Kami din. Excited na kami na mabuo yung bahay niyo. Bakit takot ka naman kay, kay Commander? Kain ng kain. Para mabusog. Gwapo na ni Abdul, grabe. Talagang ibang lahi, talagang itsura mo, Abdul. Mga kalingap, sa totoo lang, pinag-isipan nga namin, nasabi namin, yun nga na kung pwedeng kunin lang sana namin mula Ate Isabel si Abdul. Gusto sana namin iuwi sa bahay para nang sa ganun ay makabawas sa alagain mo. Kasi nga lang inisip namin, baka hindi namin kayanin si Abdul. Kasi base sa kwento ni Ate Isabel, iiyak ito, lalo na kapag wala nakikita na isa sa kanila. No, Ate Isabel? Kasi pinag-usapan po namin ni Commander, baka pwedeng alagaan muna namin si Abdul. Ang klase pa naman magkaiyak. Ay, ibang klase umiyak. Kapikon. Kasi sabi ko nga baka nahihirapan sa Ate Isabel para mabawasan hanggat hindi pa naman kinukuha.
pwede naman nating bisitahin dito sa Calatay Isabel. Pwede natin daladalahin dito para lang makalaro niya yung mga patatabay lang natin si Abdul at alagaan. Okay lang ba sa'yo? Hindi napayag sa Ate Sabil. Ikaw, Ate Isabel, tatanungin ko lang. Kung kunwari lang, ito ba si Abdul, Ate Isabel, kukunin namin ngayon, ibibigay mo po sa amin? Hindi. Ha? Hindi po. Hindi. Bakit? Anong dahilan? Dito lang ito. Ha? Dito lang. Dito lang. Hahanapin din pa dito. Hanapin. Sino maghahanap, siya o kayo? Yung maliliit din po. Okay. Lalo na po yung bara babae. Pag nag-uwi nga daw po siya sa kanila, isasama niya lahat ng maliliit. Maglalaro pa din sila. Okay. So yun mga kalingap, hindi tayo talaga papayagan natin sabihin na madala si Abdul. Kasi amin walang problema na alagaan namin si Abdul. Since andun din naman yung anak namin, may maganda yun. May makakalaro pa yung anak namin. Tsaka si Abdul, mas mababantayan natin. At yun nga sabi ni Commander, patatabay natin sana si Abdul hanggang sa dumating yung kanyang mga magulang. Pero yun, ayaw naman tayong payagan natin sa Bill. So irespeto natin yun. Kain na lang sa Abdul, kain. Kain. Nambubugbog pati ito. Ha? Nambubugbog. Nambubugbog si Abdul. Ayak kain. nga ayak nga yung panganay ko. Kain na. Susot ito ay nagiiyak na. Kakadugin pa din. Kahit umiiyak na. Taasa rin pa rin. Tuwa ito. Sabi, hawakan mo nga at sabi. Matingin tayo dito ng tubig namin yun. Ito nakakabugbog ay tuwan ko. Ay, hindi pala yata ito juice. Ay, hindi, meron. Mix ito, mix. Buksan natin ito, Abdul. Yata yun. May straw ba ito? Kuya, pwede magparainom. Bakit? Ang tata. Ay, ganon. Di sige, dito na lang muna natin. Kapag okay na yung pakaramdam nila, tsaka mo na lang sila po, painumin. nung nagkain. Nag-inom sila ng ganito. Ay, hindi sana yung tiyan nila? Hindi. Ay, ganon. Hindi ko po kasi talaga sila pinagampatikim na ganyan. Since noon pa. Kahit po Talagang yung mga tubig-tubig jelly lang. eggs, opo. Kaya pala mga kalingap, sabi natin sa Bill, itong dala natin kasi mix siya ng jelly na may inumin na juice. So, yung mga bata daw, sumasama yung tiyan kapag umiinom ng ganito. Hindi hiyang itong mga bata, Natakot sige, po ako okay lang. magampakain kasi ng ganyan dati po ba kasi nagkaroon Nagkaroon ng issue tungkol Opo. sa ganito. Hindi Kaya po talaga ako kaya hindi mo sila pinaiinom talaga. Okay, maganda yun. Concern Tubig si Ate lang Isabel sa po talaga pinagampakain. Okay, di sige, si Rans na lang iinom nito. Mamaya, si Rans na lang iinom. Okay, so paano Ate Isabel, bukas pupunta ulit kami dito dahil nga dadalhin yung mga materialis. Yun lang naman yung unang kailangan ni Tatay, simento, PVC, bakal. Parang sa ganun, may set up na po dyan, may layout na ni Tatay, ha? Tapos, kung ano man po yung kailangan ni Tatay, kalagaya ng halimbawa, timba, baka meron naman kayo nun, pwede natin i-provide sa kanya, Walang problema sa tubig dito, mga kalingap, pakalapit ng ilog, kung kailangan ni Tatay nung lalagay sa simento, di ba? Haluin, nandiyan lang yung ilog, hindi sila mahihirapan na kumuha kung saan pa, di kagaya nung dati kala Rose na medyo naging hassle para kala Papa ni Rose kasi nga ang layo po ng kinukunan ng tubig. Pero ayun, ganun pa man, nabuo pa rin. Dito Calatay Isabel, napakalapit lang, walang magiging problema. Wala bang kuya, nag-react sa inyo yung Walang nag-react nung pagsusukat namin. Wala naman. Wala po. Kahit po dun sa mga nauna niyo sa vlog. Wala naman. Kumbaga, doon sa napag-uusapan natin, tungkol sa bahay nyo. Sa comment, wala naman. Di ko lang napansin kung may mga nag-message sa akin tungkol dito. Bakit magkakaroon ba tayo ng problema? At sabi? Hindi ko pa alam, pinagbabawal na naman. Eh, ganon? Hindi man po ako sinasabihan. Ang inaalam nila ito. Kung sino naman kasi nagsumbong. Grabe naman ito mga kalingap. Paano ba naman matutuloy yung kabahay natin dito Calatay Isabel? Nakaraan po kasi nagpunta ako ng barangay po yata yun. Napadaan po ako dun. Tinawag ako ng isang kagawad. Tapos? Pinagagalit. Hindi naman po yata yung pinagalitan, pero pinagsabihan daw po siya. Bakit daw po kami pinayagan magbahay dyan? Wala pa naman po bagang makakaalam na kagawad sa barangay at di pa naman po baga tayo na nakakapunta. Oo, kasi plano pa lang naman natin na pumunta sa barangay. Ibig sabihin, nalaman ng barangay, may nagsabi. Yung asawa po
po nito. Kasi wala namang makakaalam na kagawad kung wala nagsabi. Kasi tayo, hindi pa naman tayo pumupunta sa kanila. Hindi pa po. Kaya hindi nila malalaman na magpapagawa tayo ng bahay. Opo. Grabe naman to. Paano ba naman Sinumbong po agad nung, yung sabi pa lang po yata ninyo nung dito kayo. Sinumbong po yata. Sinumbong ka agad? Doon sa taas. Yan. Tapos, pinagsabihan naman po yung kagawad na wala namang kaalam-alamat. Wala pa naman po bagay tayo napapagsabihan pag pagbahay. Tapos nalaman agad. Grabe naman yun. Kung kailangan na ready na tayo para sa bahay na ito, ganito na naman po yung nangyayari. Pero pag nakikita ko naman po yung matandang nagsasabi, hindi naman ako ang sinasabihan. Pinagangkalat lang dyan sa labasan. Nakakahiya lang ay. Ano pong maganda natin gawin natin sa bill? Kausapin yung kapitan o kagawad na nagsabi dito? Pwede naman po sigurong itanong kung talagang yan ay sakop nila o hindi. Okay, sige, ganito. Ulitin na lang natin ang mga pangyayari. Bukas, pupunta muna tayo sa kagawad dito. At siya ba yung sinasabing may-ari nito? Hindi na po yung kagawad. Hindi naman po yung totoong may-ari dito. Ano lang din, parang katiwala. Katiwala, okay, sige. At least alam niya naman yun. Kasi katiwala siya, alam niya yun. Bukas, pupuntahan natin yung kagawad na yun o ex-kagawad. Para po nang sa ganun ay malaman natin kung pwede ba talaga tayo dito magpatayo. No, since kailangan natin talaga dito permission nila nung may-ari o caretaker. Pero sana pumayag kasi para matuloy po itong bahay na ito. Hindi ko in-expect na ganito, no? Sabi ko po baka kung kailan nakapagsimula na tsaka naman papaalisin. Oo nga, mahirap. Baka kung kailan pinasimulan natin, tsaka naman ganun ipatanggal, sasabihin gagamitin yung lupa, di ba? Kaya sige, secure muna natin. Pero kahit naman po kasi sila papa nagsasabi sa amin na pwede naman daw po talaga dyan magtayo. Wala naman daw po may-ari. O sige, Kaso inaangkin. inaangkin lang. Di kakausapin natin bukas, ha? O kahit kami na lang, ano? Okay, anong purok ba itong sa inyo? 5. Purok 5, ipagtatanong natin bukas kung sinong kagawad o ex-kagawad ng... Si Kagawad Guya po ang may hawak ngayon na bago dito sa Purok 5. Okay, sige. Basta kahit po yung paghahanap-hanapin namin. Baka kahit po yata sa kapitan na lang, pwede naman po yata magpaalam doon. Alam naman din po yata nila. Okay. Kaya nga lang kung sinasabi na may nagmamay-ari nito, yung sinasabi nila na sila may-ari, kailangan makakausap din natin sila, no? Para nang sa ganun ay Sabi ko nga po ay may usap. Sabi ko nga po ay sakto mauwi yata po si Papa bukas. Titisting ko kung papagbawalan pa rin nila si Papang magbahay. Subukan mo na si Papa mo magsabi. Hindi naman po nila si Papa na papagbawalan dyan. Kami lang naman po ang pinagkanilang bawalan. Simula po kasi nang mawala si Papa dito, umalis. Bagay na lang po kung ginagawa. Pag nandito naman po sila Papa, di naman po sila nagaganyan. Kami lang. Sa totoo lang mga kalingap, matagal lang po ito sa akin kinikwento natin sa bill. Hindi ko lang nilalabas sa social media kasi pwedeng makakasira ka lahat sa bill. Pero ngayon, si Ate Isabel na po nagsabi sa atin sa camera. Kaya bukas, asikasuhin po muna natin bago natin pasimulan pala itong bahay. Kasi baka kung kailang nasimulan na, sabi nga natin sa bilin yung kinakatakot niya dati pa, baka biglang ipag-iba at sasabihin walang karapatan magpatayo dito, di ba? Sige, yamat sa bill bukas, ha? Babalik ako dito, ha? Para kausapin yun. Sakto ko nandito si Papa mo, baka pwede naman siya isama. Ha? Okay. Sige Abdul, ha? Sana matuloy yung bahay nyo, ha? Ayaw naman natin sabihin na isama kita. Dito ka na lang daw. Ano? Magpagaling ng sipon. May mga gamot pa ba ito sila? Pero pa naman. Wala na. Naubos na. Ubos na pala yung ano nito, yung gamot nito. Sige. Bukas pagbalik, dadala namin ng mga gamot. Ano? Okay, sige. At sabi. So ngayon mga kalingap, siguro pupunta na din tayo. At magpaalam muna tayo kay Abdul. Abdul, babay na. Babay na, Abdul. Babay na. Dali. Tulala. Dali, babay na. Uy. Pogi. Babay ka na daw. Sige na, Pogi. Babay na. Babay na, bye-bye. So, yun mga kalinga, pupunta na din tayo. Supportan niyo Marcos TV channel, Commander ni Marcos. Sana maayos natin to. Hindi ko na-expect. Kala ko dire-diretso na tong ano natin, pabahay natin. So, yun lang. More blessings po sa lahat ng tumutulong. At viewers natin sa mga nag-share. Sana huwag niyo kalimutang i-share yan yung mga vlog natin sa Facebook page. Thank you so much po sa inyo. At more blessings sa ating lahat. God bless po.